Nagpapatuloy ang matinding pag-atake sa pagitan ng Iran at Israel kung saan muling nagpakawala ng panibagong wave ng missiles ang Iran na tumama sa iba't ibang bahagi ng Israel kabilang ang Tel Aviv. Nagdulot ito ng pinsala sa mga gusali habang patuloy ang pag-andar ng air defense system ng Israel upang harangin ang mga papasok na projectile. Sa kabila ng interception, may ilang missiles ang nakalusot at tumama sa residential areas dahilan sa pagkasira ng mga estruktura at pangamba sa mga sibilyan. Gumanti naman ang Israel sa pamamagitan ng sunod-sunod na airstrikes laban sa mga target sa Iran at mga kaalyado nitong grupo, kabilang ang Hezbollah sa Lebanon. Ilang pag-atake ang naitala sa Beirut na nagdulot ng matinding pinsala at paglikas ng mga residente. Ang mas tuminding opensiba ay naganap isang araw lang matapos sabihin ni US President Donald Trump na nakikipag-usap na ang Estados Unidos sa Iran para sa isang kasunduan. Gayunman, ayon sa Tehran, walang direktang negosasyon at ang ganitong pahayag ay walang basehan. Sa kabila nito, kinumpirma ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na nagkaroon sila ng pag-uusap ni Trump hinggil sa posibilidad ng isang kasunduan laban sa Iran. הנשיא טראמפ מאמין שיש סיכוי למנף את ההישגים הכבירים של צה"ל וצבא ארצות הברית כדי לממש את יעדי המלחמה בהסכם, הסכם שישמור על האינטרסים החיוניים שלנו. Gayunman, iginiit ni Netanyahu na magpapatuloy pa rin ang opensiba ng Israel laban sa Iran sa kabila ng posibilidad ng tigil putukan. Sa panig naman ng Iran, nagbabala ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC na handa ang kanilang puwersa sa anumang escalation. Ayon sa kanilang ground force commander, nasa pinakamataas na antas ng kahandaan ang kanilang puwersa at magbibigay ng matinding ganting pag-atake sa anumang agresyon. Iginiit din nila na hindi sila natatakot at handang ipagtanggol ang kanilang bansa habang nagbanta ng mas mabibigat pang missile at drone attacks laban sa Israel kung magpapatuloy ang pag-atake sa mga sibilyan sa Lebanon at Palestine. فنقول لكم إننا لا نحارب اليوم دفاعا عن أنفسنا فحسب بل ثارا لشهدائنا وحدهم بل دفاعا كذلك عن مظلومية الأمة الإسلامية والشعب الفلسطيني وشهدائه الذين لهم نصيب راسخ ومتجذر في هذا الموقف. Noel Polyarco, humahataw sa balita ngayon!